Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Anjo Iliana, nag-bluff lang daw. Pinasakay lang tayo, manggarin pala to, no? Ang dami pong gumagamit talaga ngayon sa mga Duterte. Ingat-ingat po tayo at pag natuklasan po agad natin, kagyat po natin para hindi na po kayo maloko, no? Sampalataya tayo. Ilang araw nating sinuportahan to si Anjo Iliana. 'Di ba? Kasi yung unang mga pakagat niyan si BBM yun nung una natin siyang napuna Sabi niya, 'di ba? Si BBM ang pinakamalinis na pangulo. Mahilig kasing maghugas ng kamay. Ayan yan tapos ito po, suriin po natin. Kasi sabog-sabog po. Napakaraming panawagan, napakaraming. Alam niyo po, ang titirahin natin ngayon, yung mga nagkukunwari. Nagkukunwari po na mga anti-corruption. Pero, hindi naman totoong anti-corruption sila. Nagkukunwari po sila na sila po ay kaisa ng mga, pero hindi naman po talaga corruption yung gusto nilang tirahin. Gusto po nilang mamulitika sa gitna po ng naranasan natin. No? Yan po yung tinutukoy natin, yung mga dilawan, kakamping. Halos isa lang naman yan. At saka ito pong mga makabayan black o makakaliwang grupo. No? Yan pong mga grupo na yan, lahat sila nananawagan ng anti-corruption pero iba po ang kanilang mga ginagawa. Namumulitika lang sila. Susuriin po natin yan. At sa tingin ko, political suicide itong ginagawa ng mga to. No? Ibinibigay nila kahit na si BP Sara hindi naman po ganong trabaho lang po yung ginagawa ni BP Sara, na tumutulong lang yung Office of the Vice President, halos walang nagko-cover nga. Kaya siguro style ni BP Sara na ano na lang nagpe-presscon na lang Kasi mas marami pa nagko-cover sa presscon kaysa sa pagtumutulong siya Anyways, i-expose po natin to mga to na hindi talaga para sa mamamayan to, pero para lang sila makakuha ng boto ninyo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Alam nyo po si Anjo Iliana, napasakay din tayo no? Pero hindi po tayo nagsisisi. Hindi po tayo nagsisisi. Alam nyo ngayon na nakita na natin si Anjo Iliana, ilang araw po yan na kung ano-ano mga sinabi, no? Siyempre natutuwa naman tayo dahil bumibira. Natuwa pa nga tayo nang sinabi niya na siya ay sumusuport. Wala namang problema. Ang dami naman talagang sumusuporta kay BP Sara. Pero nung nagsimula na siya magsabi na tatakbo siya sa Senado, no? Tapos etong mga siya ay DDS. Okay lang 'yun, no? Magsabi ka DDS ka, pero dinugtungan na ng tatakbo siya sa Senado. Teka muna. Putya, mukhang gamitan na naman 'to. Meron na namang mga mangga-mangga. Tapos nung sinabi niya, buong tiwala tayo Buong tiwala tayo na may alam talaga siyang iskabeche nito ni Tito Soto Antindi pa no? Pinagsaluhan ni Tito Soto at saka ni Vic Soto ang isang naknampo pa. Buong tiwala tayo dahil ang tagal na ang tagal na kasama sa Itbulaga. 20 years yata silang magkakasama sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey, no? Kaya wala tayong duda In fact, pinasasagot natin si Tito Sen di ba? Ang sabi nga natin kay Tito Sen, alam mo Tito Sen, ang pagkakaiba ni Tatay Digong, lahat ng issue
sinasagot ni Tatay Digong sa kanyang talk to the people. Bakit sasabihin mo lang na nagpapapansin lang? Di ba pinagtatanggol pa natin eh. Ano nagpapapansin? Sagutin mo yung issue na yan. Putya, biglang sinabi, bluff lang daw. Totoo po yun. Maaring totoo yan, maari ring hindi. Sino po makakapagsabi ngayon? Eh yung may katawan na nga nagsabi na bluff lang. Alam nyo po, dalawa lang yan eh, di ba? It's either nagsisinungaling siya nung nagsabi siya na may kabit si Tito Soto or na ngayon siya nagsisinungaling nung sinasabi niyang bluff lang. Oh, pero nagsisinungaling siya, alinman. 'Di ba? Nagsisinungaling siya saan man at mahirap po pagtiwalaan ng mga taong sinungaling. Lalo na yan, sasabihin niya na DDS siya, tapos biglang sasabihin niya tatakbo siya. Inangkin yung mga Duterte. Napakarami po na nagsasabi na Duterte sila. Tapos gustong tumakbo. Pucha, yung Kiko Bam na lang nung eleksyon, hindi bumibira sa mga Duterte. Pagkapanalo, banat agad eh. Alam niyo po, sasabihin niyo, may nagsabi, baka naman totoo yung sinasabi ni Anjo na may kabit. Ngayon, sinasabi niya bluff lang daw. Marami lang daw ang kumagat. O ngayon, ngayon siya nagtatapat? O ngayon siya nagsisinungaling? Magkakontra po yun eh. Yung sinabi niya na may kabit si Tito Soto at sinabi niya na bluff lang yung sinabi niya, magkaiba po yun. Yung isa sinasabi niya na si Tito Soto ay mayroong extramarital relationship. Ito namang isa, sinasabi niya na wala, binabluff ko lang si Tito Soto. Alam nga naman paniwalaan pa rin natin yung taong ganyan. Kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyo pa rin paniwalaan yan. Kaya lang nakikita ko etong gobyerno na to kasi sino namang hindi mag-ano binanatan din ni Anticler, di ba? Yun nga yung problema natin eh. Magpapanggap na DDS, sasabihin niya DDS ako. Oh, tapos babanatan lang ni Anticler. Ganyan talaga mga DDS eh. Ilang araw pa lang DDS yan eh. Ngayon napahamak na ngayon lahat ng DDS. Ganyan talaga kasi yung DDS. Oh. Yan yung problema natin. Sa dami po, kaya ingat-ingat po tayo. Tama po yun na sinusuportahan po natin sila. Pag ang sinasabi nila, pabor naman sa atin. Pero pag ganyan naman po yung karakter, putya, ipapahamak po tayo. Biglang sasabihin na, biglang sasabihin na, ano lang yun? Bluff. Anong bluff? Seryosohan ang usapan dito. Papasok ka sa, alam mo Anjo, politiko ka na dati. Vice Mayor ka ng Parañaque. Seryosohan kami dito. Halos ang banatan ng mga vlogger ng Duterte, mga loyalista, mga vlogger ng mga dilawan grabe. Tapos papasok ka, sasabihin mo bluff lang, utot mo. Kaya yan, hindi na tayo dapat madalawahan yan. Okay na yan, kumita ka na sa amin, dami mong views. Matagumpay ka ng vlogger. Sinubrahan ng putya. Ganyan po talaga. Bakit kayo matatakot na pagdududahan nyo pa tayo pa magdududa sa sarili natin kung dapat ba natin paniwalaan yan? Oh. Si Anjo, hindi po tayo nasiraan dyan. Kasi tinanggap natin siya. Gusto mo, supporter ka ni BP Sara, okay yan. Putya, kung ganyan naman ang supporter na ilang banat pa lang Kita nyo, lumalabas pa na
Sinisiraan lang si Tito Soto. Ang dami-dami natin pambanat kay Tito Soto. Isang tao lang ang nagbigay ng palpak. Eh talaga naman tuta Soto yan eh. Hmm. Hindi na po yan. Si Spare pa nalalaman. Hindi na po na ako mahirapan po tayong maniwala dyan ulit. No? Dahil siya mismo, hindi siya totoo sa sinasabi niya. Pwede rin naman, di ba? Pwede rin naman sinasabi ni Reyna Baher na nabayaran na yan. Kaya lang, mahirap po yan eh. Mahirap pong ipagtanggol natin din yan. Ha? Hindi po natin sisiraan si Anjo. Bakit na? Hindi naman natin kilala. Hindi naman natin kilala. Puta, biglang lumabas yan at nanira eh. Biglang lumabas yan, binanatan si BBM. Sino hindi matutuwa nun? Oh. Kahit sino pong bumanat dyan, oh, yan, isa pa rin siyang diversion. Nalibang tayo eh. Inaabangan natin. Sino ang kabit ni Tito Soto? Sino yung syota nila pareho ni Vic? Pucha, pagkamalaman mo, biglang binawi. Laban bawi rin. Nak ng pinapay, oh. Natutuwa na nga ako sa'yo dahil, di ba, kahit papano sikat siya, tapos bumabanat. Hindi ka na makakaisa sa amin kahit na ano ngayon sabihin mo, ang treatment namin sa'yo. Halimbawa, magbago na statement, birahin na naman si Tito Soto. Magti-triple muna kaming pag-iisip bago ka namin suportahan. Marami po talaga. Ito po ang halimbawa. Maraming gagamit sa mga Duterte supporters. Ingat-ingat po kayo. Hindi po porkit sinabi nila, suportahan natin sila, lalo na kung sikat at bumibira sa kalaban natin, walang problema. Pero yung mag-all out tayo na ipagtatanggol yung mga tokmol na yan. Pucha, muntik na tayo makuryente lahat. Naniniwala tayo na talagang totoo naman yun. Meron kasi nagsabi, malamang totoo yung sinasabi ni Anjo. Baka, may baka eh. Baka nabayaran lang, baka kung ano. Wala na po tayo ron eh. Ano man ang dahilan niya ng pagbaliktad, sabihin man natin na binayaran siya, tinakot siya, o kung ano pa man, hindi po ugali ng mga Duterte yan. Pucha, kung si Tolentino nga, hindi naman bumanat eh. Tumakbo lang sa kabila eh. Binanata na natin. Madali naman tayo makabawi eh. Totoo naman yun. Nagtiwala tayo kasi, syempre, Sara Duterte daw siya eh. Pero hindi nyo kami maliligaw. Halimbawa na lang si Mangga Aimee Marcos. Kahit na anong sabihin yan, alam nating mangga yan. Pero hindi natin siyang titirahin. Lalo na puta, binabanatan niya yung mga pinsan niya. Binabanatan niya yung mga kalaban natin. Okay lang yan. Pero hindi ibig sabihin na tiwala kami sa'yo. Ganyan na lang din ang turing natin dito kay Anjo Iliana. Tuwan-tuwa siguro siya, biglang milyon na siguro yung followers niya. Pucha, dali lang pala, naging milyon na ako. Parang ano talaga yan eh, yung sanay na sanay sa showbiz. Sa showbiz kasi meron kasabihan, di ba? Publicity, good or bad, is still publicity. Yan yun eh. Kaya wala na po sa atin yan. Mahirap pong pagtiwalaan yan. Tinakot man yan, binayaran man yan, wala na tayong pakialam doon. Di ba? Papaniwalaan mo, di lagi mong isipin. Ito kayang sinasabi nito ay
totoo na o babaliktad pa rin to. Mahirap pong pagtiwalaan yan kasi katulad niyan, sinasabi niya na may ambisyon siya maging senador. Putya, mahirap pong maging senador yan. Hindi, kahit na ano pa pong sabihin ninyo in defense of Anjo Iliana, your 28 minutes of fame is up. Okay na yan. Ituturing ka na rin lang namin ngayon na isang diversion. Sinasadya mo man o hindi mo sinasadya, naging diversion ka ng mga ilang panahon. Pero malabo nyo pong ma-divert yung mga tao eh. Hanggat may bagyo at pinapakita po ng bagyo na putya, nakita ko po yung isang video, yung palang may tinatayong subdivision dyan sa Cebu, anak ng tinapay. Alam nyo po, kung ang sisisihin nyo na naman po si Tatay Digong dyan sa nagaganap sa Cebu, grabe naman kayo. Kasi nabanggit daw 2019. Porkit nabanggit ni Governor na 2019, Duterte po yan, no, si Baricuatro. Bakit Duterte ba nakaupo dyan sa Cebu noong 2019? Kayo naman, no? Pag-isipan niyo yung sinasabi niya. Hindi naman po natin inaabsuelto si Tito Soto. Yun nga yung punto natin eh. Lumalabas po tuloy na parang sinisiraan lang si Tito Soto. Utot mo. Kayo ang sumira dyan sa Senate hearing. Ano sabi ni Marcoleta? Mismo yung Senate Blue Ribbon Committee ang naging shield o nagpoprotekta dito kay Martin Romualdez. Diversion pa rin. Panay diversion po. Ang eto lahat po ng mga nagtatangka mag-imbestiga, labas, lalo na po sa mga Duterte ngayon, bukod sa diversion, talagang nililigaw po nila yung mga tao. At yung, kung papayag po yung speaker, mas worse ka pa kay Martin Romualdez. Kasi nag-resign nga yun eh, para magmukhang mabait eh. Ikaw, papayagan mo yan? Speaker D, Dolomite. Matindi pala yan. Yung budget pala ng 2023. Kayo na to. Kayo na to, yung mga kasalukuyang congressman na ngayon. Yung budget ng 2023, may budget pala dyan. Ano yung sabi ni Jason sa 700 million. Gusto nyo imbestigahan yung Dolomite? Yung Dolomite, ayan, nakikita nyo. 300 something, hindi po Dolomite yung pong paglilinis sa Manila Bay. Ang 380, 20 million lang po yan, mahigit yan Dolomite. Nililigaw nyo kami. Yung Dolomite po, 20 million lang, yung buong haba na yan. Mahal pala yung Dolomite na yan eh. Ngayon, ang tanong, yung 389 million na sinasabi nilang budget sa Dolomite, hindi po Dolomite yan. Rehabilitation, Manila Bay Rehabilitation. Kaya manlilin lang yung mga yan eh. Ngayon, ang tanong, saan nyo naman dinala yung budget na 700 million mahigit noong 2023 para din dyan sa proyekto sa Manila Bay? Yung 380 million ni Tatay Digong, kita natin. Nasaan yung 700 nakatayo? 700 million. Wala kang balak imbestigahan yan, Redon. 2023, panahonan ni Marcos, binadgetan nyo na 700 million mahigit. Nasaan yan? Ano ba sinabi ni Nanay Christie? Kaya talaga si Nanay Christie mas kapanipaniwala eh, di ba? Ano ba sabi ni Christie Permin kay Anjo Iliana? Puta, pagtatanggol ka pa namin laban kay buti hindi ko na tuloy yung nakalimutan kong itapik yun. Ang daming daming manggagamit.
gamit, diversion. Totoy Bulate. Ang tanong niya, may mga magaganda ka bang naging under na teacher? Opo. Marami po akong magaganda naging teacher. Pinaglilinis ko ng aking lamesa. Pinaglilinis ko sa ilalim ng lamesa. Biro lang po. DepEd, nakatangi-tangi po yan. Di tayo pwede rin. Oras-oras pa iba-iba ang banat. Talagang kain suka. Okay. Muntik na tayong... hindi, parang ano yan eh. Parang ginamit niya para sa abuse. For the abuse. Si Anjo. Tuwan-tuwa siya. Ang dami nanonood sa kanya. Hindi mo kami magagamit. Kung tinuloy-tuloy... Ayaw ka na namin supportahan. Alam mo kung bakit? Ayaw mo ibulgar kung sino yung... Ayaw mong ibulgar kung sino yung kabetse ni Tito Soto eh. Okay, punta na po tayo rito. Alam po ninyo ang pinakapalpak. Dapat maunawaan nyo eh. Yung mga kalaban natin, unawain natin. No? Saan sila nagmumula? At bakit palpak? Bakit ko sinabing political suicide yung ginagawa nila? Okay. Tatandaan nyo, etong same people, mga makabayan black, yan yung mga tinatawag nating makakaliwa, yung iba, ang tawag po sa kanila ng iba, mga komunista, di ba? Makabayan black, makakaliwa, o tinatawag ng mga iba nating kasama na komunista, sila Ka Eric, yan ang tawag dyan sa mga yan, komunista. Kasi may basis si Ka Eric eh. Dati ang... miyembro ng Communist Party. Tayo naman, hindi naman tayo kasama dyan. Kaya, mas safe na tawagin natin silang makakaliwa. Tapos, etong mga pink at saka tong mga dilawan, no? Bakit political suicide? Tandaan po nyo, etong grupo na to, anti-Marcos po to eh. Hanggang sa tumakbo po si Leni Robredo, anti-Marcos po yung mga yan. No? Ang tawag nila kay Marcos, magnanakaw, anak ng diktador. Pati media natin, anti-Marcos lahat yan. Isa na lang po sa mga dilawan ang nanatili sa kanyang paniniwala na si Marcos ay Marcos magnanakaw at anti-Marcos pa rin hanggang ngayon. Si Rowena Guanzon. At least hindi siya bumabaliktad. Pero itong mga dilawan katulad nila, Risa Ontiveros, panoorin nyo po, tignan nyo po yung mga, ganyan ba paniniwalaan nyo? Kayo pong mga mamamayang Pilipino. Yan yung mga paniniwalaan ninyo. Si Tatay Digong, in fairness kay Tatay Digong, tawag niya kay Marcos noon, weak leader. May bangag tayong tumatakbong anong tawag doon? Tumatakbong sa presidente. Tinawag niya rin nung presidente na nabangag at weak leader pa rin. Consistent eh. Badong, bakit si BP Sara kakampi pa? Ayan na naman tayo. Nabudol nga eh. Ilang beses ba tayo magsasabi nabudol? Lahat po yan, no? Baliktarin po yung mga utak niya mga yan. Si BP Sara, in fairness, totoo po siya sa sinasabi niya, nabudol. Kasi, yun yung kasunduan nila, itutuloy. Hindi naman po sasama yan si BP Sara. Sino po ba nanligaw kay BP Sara para maging kakampi nila? Si BP Sara ba nanligaw kay Marcos para maging vice president ni Marcos? Baliktad po. Yung mga Marcos ang nanligaw kay BP Sara. At ang kasunduan nila sa unit team, paulit-ulit si BP Sara yan, itutuloy yung mga ginawa ni Tatay Digong. Itutuloy. Budol, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung ginawa ng tatay. Ano sabi ni Singson?
Masama na nga ang tatay, mas masahol pa ang anak. Ang tatay namumorsyento lang. Ibig sabihin na namumorsyento lang yung tatay, may natatay yung proyekto. May porsyento lang siya. Yung anak, sabi ni Singson, ghost project na talaga. Wala nang proyekto. Kinubra na lang lahat. Imagine ninyo. Ganun po ang sitwasyon. Ngayon, eto pong mga dilawan, aware po sila. Nagbago na ba? Nagsisi na ba sila? Sinabi ba nila, sorry po, hindi pala magnanakaw sa BBM? Alam niyo mga yan? Ganito, bakit po sila kakampi na ngayon? Ganyan po ang politika eh. Tactical alliance, kung saan sila makikinabang, di ba? Nakipag-alyansa. Unlike po ng Duterte, si Sara Duterte po, kahit na nga lately, sinasabi na ni BP Sara yan eh. Kung tumakbo siyang presidente ng Pilipinas ngayon. Si BP Sara po, yung iba po, kinakailangan nila magkaroon ng tactical alliance para makasurvive. Ito, survival na po yung mga dilawan eh. Binauna po sila. Bakit po sila hindi kumampi kay BP Sara? Bakit po sila kumampi kay... Dalawa lang po yung puwersa talaga, yung totoong may puwersa sa Pilipinas. Yung iba amuyong lang. Makikipag-tactical alliance ka, sino ang pinili nila? At bakit nila pinili si Marcos? Lahat yan, pati simbahan. Simbahan, business leaders, etong mga dilawan kakamping, sama-sama yung mga yan. Sa isang banda, yung mga makakaliwa. Bakit nila piniling makipag-tactical alliance? Tactical lang. Ibig sabihin, hindi po talaga nila kaalyado si Marcos. Hanggang ngayon, naniniwala po yan. Hanggang ngayon, naniniwala sila na yung sinasabi nila nun. Tuwan-tuwa, alam nyo, bilib ako sa mga, sa mga loyalista, no? Tuwan-tuwa sila, nakakampi nila mga dilawan. Yung mga dilawan ang pinaka-traidor sa lahat. Sinasabihan kayo na magnanakaw niyan eh. Sa tingin nyo, sa tingin nila, hindi na kayo magnanakaw. Inuuto lang kayo ng mga yan. Political survival ang kailangan nila. Hindi na sila makakasurvive eh. Dahil sa Duterte, ang mga Duterte, hindi nila kayang utuin. Yang mga dilawan, halos madurog yan, malusaw nung panahon ni Duterte. Zero nga yan eh. Saan ka nakakita? Ni isa walang pumasok. Midterm election 2019. Zero ang kalaban ng Duterte. Anong tawag doon? Yung 8? 8 diretso. 8 diretso sa inodoro. Kaya alam nila, hindi sila pwedeng makipag-alliance sa mga Duterte dahil walang paggalang ang Duterte sa kanila. Dahil ang babantot nila. Ang bantot mo rin hindi kayo kagalang-galang dahil mabantot kayo. Mga dugyot kayo. Yung Makabayan Black, nakita nyo naman. Halos maubos na sila. Nakita nyo po ba yung mga rally nila? Noong panahon ni Duterte, 7 lang. 10 yung placard, 7 lang sila. Halos talagang wala nang maniwala sa kanila eh. Dahil yung mga masa na kinukunan nila ng mga puwersa, yung mga magrarally, kakampi na lahat ni Digong. Kaya hindi sila pwedeng kumampi rin kay BP Sara. Sa pagitan ni BBM at ni BP Sara, hindi sila pwedeng kumampi kay BP Sara. Bakit? Hindi naman sila gusto ni BP Sara eh. Hindi peke yung mga Duterte. Kami na lang kaysa kakampi kayo. Eto, pare-pareho kayo, kain suka kayo lahat. Sinusukan nyo si Marcos, pero sinusuportahan nyo.
At ngayon ko sasabihin, mali ang pakikipag-tactical alliance nyo kay Marcos. Hindi kayo nakakasurvive. Akala ninyo, yung tactical alliance nila para siraan ng mga Duterte, para pabagsakin ng mga Duterte. Magsasama-sama sila, tactical lang, kahit galit sila sa bawat isa. Tignan nyo pag nagsasama-sama yan, sila Dilima, sila nagpupurihan yan. Pero yung mga anino nila nagsasaksakan. Kala mo ba gusto nilang bawat isa? Ang pagkakaisa lang nila, hindi namin kaya si Sara Duterte. Hindi namin kaya yung mga Duterte na kami lang, kaming mga dilawan lang. Hindi kami magsusurvive. Kailangan din nila BBM, hindi namin kaya, hindi ko kaya itong mga Duterte na to. Ginawa ko ng lahat. Kailangan ko lahat ng tulong. Kaya pati mga kakaliwa, mga makakaliwa, putan, tanging lahat ng panawagan yan sa lahat ng Pangulo. Ibagsak. Tanging kay Marcos Jr. lang sila hindi sumigaw ng ibagsak. Alam niyo kung bakit? Gamitan lang yung mga yan. Unahin lang nila. Unahin lang nila na pabagsakin ng Duterte tapos magsasaksakan na yan. Dun pa lang nagsama-sama na sila. Hindi pa nila napabagsak yung mga Duterte. May power na sila. Nasa kanila pa yung media. Nasa kanila pa yung mga yung pinakamalaking simbahan. Yung mga kaparian, kakampay pa nila. Kaya kita nyo sa mga rally, hindi po pwedeng hindi sila mag-rally. Bakit? Ang mga tao nananawagan. O ngayon, mananawagan na naman sila ng rally sa November 30. Pag umate na naman yung mga tao, sasabihin na naman ng mga yan, papanagutin si Sara Duterte. Alam mo mga tao, yan yung pagkakamali nyo. Ina-underestimate ninyo yung kakayahan ng mga Pilipinong mag-isip. Ina-underestimate nyo yung kakayahan ng mga pangkaraniwang Pilipino. Lalo na yung nakakaraming mahihirap. Yung mga OFW, sinukuan nyo na Alam nyo na lahat ng OFW, 98% malamang ay maka-Duterte. Alam nyo kung bakit ang OFW maka-Duterte? Dahil ang mga OFW hindi umaasa sa ayuda. Ang mga OFW hindi umaasa sa hingi. Ang mga OFW sanay na magbanat ng buto. Sila nga yung inaasahan Sila nga yung inaasahan ng pamilya nila. At sila rin ang inaasahan ng Pilipinas. Kaya nakakapag-isip ng matino. Sino lang naman yung sumusuporta dyan? Yung mga hindi nakakapag-isip ng mga matino. Yung bilib na bilib sa mga vlogger na ganito lang, ay, nako! Anong sinasabi ng mga vlogger nila? Pinagmamalaki ba naman? Ito ginagawa ng Pangulo natin. Dapat proud tayo. Wala na kayong may pagmalaki. Alam nyo kung ano pinagmamalaki ng mga vlogger na mga yan? Tanong nyo kung ano. Nakakulong pa rin si Digong hanggang ngayon. Di ba? Anong klaseng pagmamalaki yan? Tapos bukas daw, kahit na ano daw angal ni Badong, magkandamaos man si Badong sa kasasalita, kababanat, pagising na Badong bukas, presidente pa rin si Marcos. Yun na yun. Yung nakakulong si Tatay Digong at presidente si Marcos, yun na yun. Yun na yung pinagmamalaki nyo. Pinakamalaki ninyo. Putya, lahat na yata na worst record. Worst airport. Worst performance ng stock market. Mga kapitbahay natin, ang tataas ng itinaas ng stock market. Tapos tayo, pabagsak. Worst tourist arrival. Worst na corruption. Hindi po, kahit kailan po, ma'am, pasensya na po.
kukontrahin kita, Ma'am Sorina Jabala. Hindi po sumama ang tingin ng nakakaraming Pilipino sa mga Duterte. Sumama lang po ang tingin ng mga media. Ayon nga kay Marcoleta, bayarang media kasi. Bayarang media kasi. Hindi naman rin, alam niyo po, hindi rin naman po bobo yung mga naiwan dito ng mga Pilipino eh. No? Kaya lang po, nadadaan po sila minsan sa ayuda, nabibigyan ng ayuda, natulungan minsan. Di ba? Ganun yan eh. Pero marami pong mga Pilipino, hindi lang po kasi siyempre, narito kami sa Pilipinas, maraming natatakot. Ganun lang po yun. Okay. Kaya magiging nalalantad. Bakit ko sinabing political suicide? Harap-harapan eh. Nililin lang nyo yung Pilipino. Ayan, si Vice Ganda ang pinakamagandang halimbawa niyan. Siya yung spokesperson ng mga artista na anti-corruption. Pero, bakit Duterte ang binabanatan nyo sa corruption? Hindi naman Duterte ang nakaupo ngayon. Bakit Duterte ang pinapanagot ninyo si Sara Duterte sa flood control project, Ghost Flood Control? Wala namang kinalaman si Sara Duterte sa flood control. Hindi nyo po maluloko yung mga tao. Vice Ganda, gaano ka man kasikat. Umaayon sa yung tao pag bumabanat ka sa flood control. Pag bumabanat ka sa corruption. Pag bumabanat ka sa mga asawa ng mga senador, congressman, na bili ng mamahaling bag. Pero once nababanatan mo na ang dahilan ng korupsyon ay Duterte pa rin, putya, ginagago nyo yung taong bayan eh. Hindi naman po bobo yung taong bayan. Makukumbinsin nyo yung taong bayan na magalit sa mga corrupt official. Pero hindi nyo pwedeng makumbinsi yung taong bayan ngayon na ang mananagot sa mga corrupt official ay mga Duterte pa rin. Kaya yan po, yung mga ginagawa nyo, si Magalong, wala na, sinira niya na yung ano niya eh. Kahit papano, hanga kami sa iyo, Magalong, alam namin dilawan ka, proud na proud yung mga dilaw sa iyo. Pero hindi namin alintana yun dahil nagpapanggap ka na anti-corruption eh. Ang lapit lang sa iyo, sa hindi ko lang sigurado kung Baguio City pa yun. Alam ko yan yung dadaanan kaya papunta ng Baguio eh, 'di ba? Yung landslide na yun eh. Kung parte pa man ng Baguio yan o kapitbahay nyo, unahin mo yan. Dadayo ka sa Davao, wala naman na balita na nag-landslide, wala naman na balita. Pucha, ganyan po, ginagamit nila yung kanilang popularity. To si Magalong, kahit papano sikat na anti-corruption, para pasamain yung mga Duterte. Hindi po eh. Sabi ko nga dun sa post ko dun sa Facebook, yung mga Duterte, bago sila lumabas sa Davao, nagtumakbong presidente, tumakbong vice president, kaya nilang ipagmalaki yung liderato nila sa Davao. Kaya nilang ipagmalaki na sa Davao nagawa nila yan. In fact, yun nga yung ano nila eh. Kung nagawa namin sa Davao yan, na dating punong-puno ng insurgent, yung mga taga Davao, alam yan, lalo na yung may edad na magulo ang Davao, na punong-puno ng droga, punong-puno ng mga rebelde, nagawa nila maging tahimik, at naging top 10 ng Davao, at nakakapag-attract ngayon ng mga sangkatutak na investors. Kaya rin nilang gawin sa Pilipinas. May formula silang dinadala. Etong mga to, katulad nila Mayor Magalong, na hindi nga malutas-lutas yung problema nila sa Baguio at mga karatig na lugar dyan.
Tapos bukang bibig ng mga tauhan ni Marcos, lalo na yung militar. Alam niyo po nung panahon ni Tatay Digong, pag may sakuna po, bukang bibig po ng mga militar at ng DND, Department of National Defense. Kasi po ang DND, siya rin po yung chairman ng NDRRMC, National Disaster Risk Management, kung ano man ibig sabihin nun. Oh. Alam niyo kung anong bukang bibig nila pag may mga sakunang ganito? Pagtulong, rescue operation, maririnig mo sila bago pa dumating yung bagyo. Maririnig mo ng mga boses nila na nagpadala na tayo ng mga rubber boats, nagpadala na tayo riyan ng kung ano-ano. Dami po. Makikita mo, si Lenny nga nakikisaw-saw pa, di ba? Oh. Pupunta ron sa area para magpa-picture, mag-video. O ngayon po, ano po bukang bibig ngayon ng mga DND tsaka ng Chief AFP? Gera. Puta kala mo, gera. Paghanda sa gera. Kinakailangan handa ang Pilipinas 20 to 30 days sa gera. O umaayon ako, sabi naman ng DND chairman. Ano sinabi niyo tungkol sa baha at bagyo? Yung tulong, rescue operation, ano? Ano yung dineploy ninyo? Paano makakatulong yung EDCA? Wala lang. Wala pa kami nakikitang EDCA na tumulong sa lahat ng... Sigurado ka ba dong na hindi sila tumutulong? Pucha, kung tumulong yung mga yan, sa tingin nyo, hindi ibabalita ng mga mainstream media? Hindi nila palalagpasin yan. Kung may tumulong dyan sa mga yan, nakadyaryo na yan, headline, nakabalita na yan ng mayat-maya sa 24 oras, GMA7, ABS-CBN. Pinaghahandaan ng AFP natin, gera. Sino ba kaaway natin lang? China. Nanonood ba kayo ng news? Alam nyo bang gera ngayon? Di naman katulad ng World War II na i-hold nyo o i-hold nyo muna yung Bataan. Kaya meron tayong fall of Corregidor, fall of Bataan. Kasi yun yung order ni MacArthur eh. Magpakamatay kayo dyan. Kinakailangan yung advance ng ano. Lahat kayo pumunta sa Bataan. I-delay ninyo. Delay lang. Ganun lang tayo. Pan-delay lang sa advance ng Japan. Missile na ngayon. Kita nyo ba Israel? Meron pang Iron Dome yun. Sumasalo ng missile. Pinaulanan sila ng 100 mahigit. Tapos 100 na naman. Pinaulanan sila ng Iran. O di nalulusutan. Di rin kaya. Tayo, may Iron Dome ba tayo? Kaya the best na yung kay Tatay Digong napaka-practical. Hindi naman natin kaya makipagdigmaan sa China. Makipagkaibigan na lang tayo. Friends to all, enemies to none. Puta, sakuna na. O, meron pa ako nakita. Bakit daw walang tumutulong sa atin sa ibang bansa sa mga sakuna? Hindi naman tayo nanghihingi ng tulong dahil may pera naman tayo, sabi ni Auntie Claire. Talaga? Pucha, water cannon nga, humihingi na tayo ng tulong eh. Sabihin nyo, hindi tayo humihingi ng tulong. Iba po yung hindi tayo humihingi ng tulong. Iba rin po yung hindi na tayo tinutulungan dahil nangangamba yung mga tutulong sa atin na yung itutulong nila ay mapupunta lang sa corruption. Yung itutulong nila ay mapupunta lang sa bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Iron deficiency. Gera ng gera, bukang bibigan po siya. Kala mo may kaaway.
Water cannon nga po, hindi natin mapalagan. Gera pa gusto nyo. Kaya tayo, pinagtatawanan lang tayo ng mga kapitbahay natin. Tuwan-tuwa pa tayo. O, meron na naman tayong kasunduan. May BFA na naman tayo sa Canada. May BFA tayo sa Australia, Japan. May BFA ba tayo sa mga kapitbahay natin? Ah, wala. Panay mga taga-malalayo. Yung mga kaibigan natin, panay mga taga-malalayo. Pero dito, mga tunay nating kapitbahay, Southeast Asia, wala tayong ka-BFA. Tingin nga sa atin na Southeast Asia, peste tayo. Tayo panggulo.